Sa huling parte ng ating kwento ay tumayo na nga ang Dragon God sa kanyang kinauupuan na kanyang sinabihan si Meng Dai na ihanda na raw niya ang kanyang sarili dahil ang kanyang bisita ay maya-maya ay darating na dito. Sa pagpapatuloy, at natatawa pa na lumingon ang Dragon God na kanyang sinaad kay Meng Dai na sa taglay raw na itsura ni Meng Dai ay kahit isa siyang babae na dragon ay naakit pa rin siya sa kanyang kagandahan, narinig din niya na ang bagong master ng Barren God Island ay isa ding lalaki na cultivator. Pag nakita raw niya siya ay ipaalam niya agad sa kanya kung gusto ba niyang ibigay niya siya doon sa bagong master bilang isang regalo. Sa iminungkahi ng Dragon God kay Meng Dai na ibigay siya bilang pangregalo doon sa bagong master ay nagalit sa kanya si Meng Dai na kanyang sinabihan ang Dragon God na bago raw niya gawin yun sa kanya ay mas mabuti pa na kanya nalang wakasan ang kanyang sariling buhay. Kahit isa pa raw siyang pseudo-emperor ay hindi niya siya mapipigilan kapag gusto niyang patayin ang kanyang sarili para lang hindi siya maging pangregalo sa isang lalaki. Sa ipinakitang saloobin ni Meng Dai ay natatawa na lang ang Dragon God na kanyang sinaad kay Meng Dai na kung paano na lang raw kaya na kanyang gamitin ang kanyang minamahal para lang takutin siya, upang mapipilitan siyang sumama sa bagong master. Sa labas naman ng Dragon God Palace, dito ay makikita si Chu Ziyu na sinalubong ng isang lalaking tauhan ng Dragon God. Sinabi pa ng lalaki sa ating bida na ang master daw ng Barren God Island ay inimbitahan ng Dragon God na pumasok na doon sa loob para sa kanilang pag-uusap. Wala na nga na sinayang na oras si Chu Ziyu kung hindi agad siyang naglakad upang makapasok, bilin na sabi pa niya sa lalaki na masyado raw siyang natuwa sa pagtanggap sa kanya ng Dragon God. Nang si Chu Ziyu ay nakapasok na sa loob ng Dragon God Palace ay namangha siya sa kanyang nakita sa loob, na kanyang nasabi na totoo raw pala talaga ang mga sinabi sa alamat ng huwaksya na ang Dragon God ay mahilig sa mga kumikinang na mga kayamanan, at maaari din ba na kumuha siya ng mga kayamanan galing sa pagmamay-ari ng Dragon God. Pero sinasabi din sa mga alamat na ang Dragon God ay pinapahalagahan ang kanilang kayamanan na higit pa sa kanilang buhay. Kung ganoon ay hindi na lang niya itutuloy ang pagkuha sa mga kayamanan na pagmamay-ari ng Dragon God. Makalipas ang ilang saglit ay dumating na nga si Chu Ziyu kung saan naroroon si Meng Dai at ang Dragon God. Nang nakita ng Dragon God na dumating na si Chu Ziyu ay nagsalita ang Dragon God kay Meng Dai na sa wakas dumating na raw dito ang bagong master ng Barren God Island. Pero makikita si Meng Dai na nagulat sa kanyang nakita na hindi makapaniwala, dahil hindi niya inaasahan na ang kanya palang manyakol na disciple ang dumating dito sa Dragon Palace. Nang nakalapit na si Chu Ziyu sa kinaroroonan ng Dragon God ay agad niyang binati ang Dragon God na kanyang ipinakilala ang kanyang sarili na siya raw ang bagong master ng Barren God Island. Nang narinig ni Meng Dai ang pagpapakilala ni Chu Ziyu na siya ang bagong master ng Barren God Island ay hindi siya makapaniwala. Paano raw naging bagong master ng Barren God Island itong kanyang manyakol na disciple? Maari bang nagpanggap lang itong si Chu Ziyu na siya ang bagong master ng Barren God Island, dahil sa kanyang walang hiya na ugali ay kayang-kaya niyang manlinlang, kahit sa kanya ay ginawa na din ito ni Chu Ziyu, malamang ay gagawin din niya ito sa Dragon God. Pagsabihan pa sana ni Meng Dai ang kanyang manyakol na disciple dahil kanyang naisip na ang Dragon God ay hindi basta-basta na nagpapaloko. Kung ma-expose siya na kanyang nililinlang ang Dragon God ay sigurado na siya ay mabibigyan ng parusa. Sa labis na pag-alala ni Meng Dai sa ating bida ay hindi naman ito nakatakas sa mga mata ni Chu Ziyu, na ang kanyang master ay masyadong nag-alala sa kanya. Pero kanya din naisip na sa ngayon ay hindi muna ito ang tamang oras na kanyang sabihin sa Dragon God kung saan talaga siya nanggaling. Dahil sa kabila ng lahat mula nang pumasok siya dito sa palace ng Dragon God ay hindi na inalis ng Dragon God ang kanyang tingin sa kanya, o baka ang Dragon God ay nagkagusto na sa kanya dahil sa kanyang gwapong hitsura, at napabuntong hininga na lang si Chu Ziyu dahil ito na daw ang sumpa ng pagiging gwapo. At nagsalita na nga ang Dragon God sa ating bida na kanya itong sinabihan na pakiusap maupo raw muna ang bagong master ng Barren God Island. Nang nakaupo na si Chu Ziyu ay tinanong siya ng Dragon God na kung ano raw ba ang kanyang buong pangalan, sagot naman sa kanya ni Chu Ziyu na ang kanya raw pangalan ay Chu Ziyu. Matapos ipinakilala ni Chu Ziyu ang kanyang pangalan ay pinakilala din ng Dragon God ang kanyang tunay na pangalan, siya raw ay si Long Kui, at matagal na din daw na mayroong magandang relasyon ang isla ng Barren God sa walang hanggang latian, kung kaya pinapayagan niya si Chu Ziyu na tawagin ang kanyang tunay na pangalan. Pero bago raw muna nila ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap ay mayroon siyang inihanda na isang tsaa para sa bagong master ng Barren God Island. Nang inihain na ng babae na taga-silbi ang tsaa sa ating bida ay ipinaliwanag ng Dragon God kung anong uri na tsaa ang kanyang inihanda,
Ayon pa niya na ang tsaa na ito ay ang tinatawag na Holy Snow na nakuha galing sa Snowy Mountain ng Taiji Ancient Star, ito ay bihirang makuha ng kahit sino, at alam din daw niya na si Chu Ziyu na isang cultivator na nanggaling sa Skyvault Continent ay hindi pa nakatikim ng ganitong tsaa. Dahil dito ay makikita sa mukha ng ating bida na ito ay labis na natuwa dahil ang amoy raw nito ay masyadong kahanga-hanga, at isa pa nasa harapan din niya itong magandang babae na nagsisilbi sa kanya na hindi din bihira ang hinaharap. Nang nakita ni Meng Dai na gumana na naman ang kamanyakulan ng kanyang disciple ay masyado itong nainis na para bang anumang oras ay gusto na niyang sugurin si Chu Ziyu, at nasabi din niya na bakit pa raw siya nag-alala sa kanyang manyakol na disciple ng walang dahilan, kanya na lang siyang pababayaan na siya ay mapatay ng Dragon God. Pero nagulat si Meng Dai dahil napansin ng Dragon God ang kanyang ikinilos kaya tinanong siya ng Dragon God na kung si Chu Ziyu raw ba ang kanyang minamahal. Medyo kakaiba din daw pala siya dahil talagang kanyang pinatulan ng ganito kabatang lalaki. Tugon lang naman ni Meng Dai sa Dragon God na huwag raw itong magsalita ng wala sa lugar dahil sila ay inosente. Sagot naman sa kanya ng Dragon God habang kanyang iniinis si Meng Dai na nagpapanggap pa raw itong walang kasalanan kahit kitang-kita naman na siya ay nagdadalang tao. Sa sinabi ng Dragon God ay nahihiya si Meng Dai na hindi na niya alam kung ano ang kanyang dapat na sabihin, pero hindi talaga maalis ang tingin ng Dragon God sa ating bida dahil parang pamilyar daw ang kanyang nararamdaman na aura galing sa katawan nitong si Chu Ziyu. Sabay nagsalita ang Dragon God kay Chu Ziyu na wala raw pumupunta dito sa kanyang palas ng walang dahilan, pakiusap ipaliwanag niya sa kanya kung ano talaga ang kanyang pakay bakit siya pumunta dito. Ayon naman sa kanya ni Chu Ziyu na ang kanya raw pinunta dito ay upang kanilang pag-usapan ang patungkol sa Sky Slaves. Sa binanggit na salita ni Chu Ziyu ay naging seryoso ang tingin ng Dragon God sa ating bida na malalim ang kanyang iniisip. Idinagdag pa ni Chu Ziyu sa Dragon God na sa taglay raw na lakas ni Long Kui na ang Dragon God ay dapat kanya nang nararamdaman ang kanilang presensya, mahinahon lang naman na sumagot ang Dragon God sa katanungan ni Chu Ziyu na sa totoo ay matagal na niyang nararamdaman ang kanilang presensya. Pero sa ngayon ay hindi pa sila nakakagawa ng pagkasala sa walang hanggan na latian kaya't siya ay nananatili pa rin sa kanyang teritoryo at hindi nang hihimasok. Paliwanag naman ni Chu Ziyu sa Dragon God na ang mga Sky Slaves ay sakim at walang awa, lalong-lalo na sila ay masyadong madaya, ang balanse sa pagitan nila ay hindi din magtatagal, sa sandaling makapag-ipon sila ng sapat na lakas ay tiyak na ang walang hanggan na latian ay susunod nilang target. Sa binanggit ni Chu Ziyu patungkol sa mga Sky Slaves ay seryoso na nagtanong sa kanya ang Dragon God na kaya raw ba niya ito nabanggit sa kanya dahil gusto niya na siya ay kumilos laban sa kanila. Iniisip naman ni Chu Ziyu na ngayon raw ang Taiji Ancient Star ay nasil muli, 3 taon na naman ang hihintayin bago ito magbukas. Dahil sa takot na muling umatake muli ang mga sandata ng Tiannu na nagtatago ay mas mabuti na sila ang unang kumilos para harapin sila upang matiyak nila ang kanilang kaligtasan. Nagsalita naman ang Dragon God kay Chu Ziyu na ang walang hanggan na latian na nasa ilalim ng kanyang jurisdiksyon ay buong tinirhan ng mga angkang pandagat, at ang kanyang mga tauhan na pandagat ay mahusay sa labanan sa tubig. Ngunit kapag sila ay nasa lupa na ay malaki ang mawawala sa kanilang lakas sa 70%, hindi nila kayang harapin ang mga armas ng Tiannu. Kung walang maayos na plano ay ang magaganap na digmaan ay magdudulot ng napakalaking sakripisyo. Si Meng Dai na nakikinig sa kanilang pinag-usapan ay naguguluhan kung ano raw ba ang kanilang nabanggit na Tiannu. Marahil ba na yun ay ang mga halimaw na humahabol sa kanya noong nakaraang araw, pero hindi ito ang dahilan kung bakit nag-alala ng husto ang Dragon God, siguro ay mayroon pang ibang dahilan. Humingi naman ng pasensya si Chu Ziyu sa kanyang pagiging diretso, ngunit ang pamamaraan daw na kilos ng Dragon God ay masyadong mabagal na maaring magdulot sa pagkamatay ng maraming nabubuhay. Ang Tiannu ay walang duda na kanilang itatakda ang kanilang mga armas laban sa walang hanggan na latian sa hinaharap, dahil sa paliwanag ni Chu Ziyu ay hindi na lang nakapagsalita itong Dragon God. Binanggit din ni Chu Ziyu ang pangalan ng Dragon God na kanya itong sinabihan na ang kanya raw lahi ng Diyos ng Dragon ay mayroon pa rin pananagutan sa Diyos ng pagkasuklam, ngayon ay panahon na para tuparin ng Dragon God ang kanyang pananagutan. Sabay tuluyan na nga na lumabas sa noo ni Chu Ziyu si Miao upang makisali na sa kanilang pag-uusap. Si Long Kui nang nakita niya ang biglaan na paglitaw ni Miao ay hindi niya mapigilan na tumayo na kanyang tinanong si Miao kung siya raw ba ang artifact spirit ng Sword Embryo, bakit niya sinusundan si Chu Ziyu, at huwag din daw niyang sabihin na nagawa ng ma-refine ng innate Sword Embryo, na agad naman na pinasangayunan ni Miao ang katanungan ng Dragon God.
Si Meng Dai na nakikinig sa kanila ay hindi makapaniwala sa kanyang mga nalaman dahil maikling panahon pa lang daw bago dumating dito sa Taiji Ancient Star itong kanyang manyakol na disciple, pero agad siyang nakakuha ng ganitong bihirang kayamanan na innate sword embryo. Dahil sa mga nalaman ng Dragon God ay nagtanong siya kay Chu Ziyu na sabihin raw sa kanya ng ating bida kung ano ang kanyang dapat na gawin, dahil ang mga pangako ng Diyos ng Dragon ay lubos nilang pinapahalagahan, isang pagkakataon lang daw ang mayroon ng ating bida, dapat kanya itong gamitin sa matalino na paraan. Sa ibinigay na kondisyon ng Dragon God na iisang kahilingan lang ang kanyang dapat na ibigay sa ating bida ay iniisip ni Chu Ziyu na dapat gagamitin daw niya ang ibinigay na kondisyon ng Dragon God upang kanyang makuha ang kanyang master para sa kanyang kalayaan, o dapat gagamitin niya ito para sa tulong ng Dragon God para sa kanyang pang-sarili. Pero nagulat si Chu Ziyu dahil natatawa na nagtanong sa kanya ang Dragon God na simula raw na pumasok siya dito sa kanyang palace ay hindi pa niya siya nakita na kanyang pinansin itong babae na nasa kanyang tabi. Di ba silang dalawa ay parehas na mga cultivator na galing sa Skyvault Continent, hindi raw ba talaga niya siya nakilala? Tugon naman ni Chu Ziyu sa Dragon God na syempre kanya siyang nakilala, siya ay ang Pickmaster ng Yunxia Peak ng Taisu Holy Land sa Skyvault Continent. Gumamit naman ng sound transmission itong si Meng Dai na kanyang sinabihan si Chu Ziyu na ito na raw ang kanyang pagkakataon kung kaya huwag niyang sayangin ang kanyang pagkakataon para lang sa kanya. Dahil sa katunayan matapos niyang obserbahan ang kalagayan niya dito noong nakaraan na araw, ay kahit hindi man siya palayain ng Dragon God ay hindi naman nanganganib ang kanyang buhay. Dagdag pa ni Meng Dai kay Chu Ziyu na dahil iba raw ang kanilang sitwasyon dalawa, si Chu Ziyu raw ay nag-iisa lang sa Taiji Ancient Star, at kapag ang Tiannu ay kanila siyang pagtuunan ng pansin ay siguradong manganganib ang kanyang buhay. Sinagot lang naman ni Chu Ziyu si Meng Dai na ang kanya raw master ay nahihirapan na protektahan ang kanyang sarili pero iniisip pa rin niya ang kanyang kaligtasan. Dahil sa sinabi ni Chu Ziyu ay namumula ang mukha ni Meng Dai na kanyang sinaad kay Chu Ziyu na huwag raw itong masyadong nagmamataas, dahil nag-alala lang naman siya na baka mamatay siya dito, at mahirap ipaliwanag kapag nakabalik na siya doon sa Holy Land kung paano siya namatay. At nagsalita na nga si Chu Ziyu sa Dragon God na ang babae raw na ito ay ang kanyang master sa Yunxia Peak at siya rin ang babae na kanyang minamahal, handa raw siyang gamitin ang ibinigay na pabor ng Dragon God para lang sa kalayaan ng kanyang master. Sa biglaan na desisyon ni Chu Ziyu ay hindi makapaniwala si Meng Dai dahil talagang handang gawin ng kanyang manyakol na disciple ang ganitong pabor para lamang sa kanya. Sa ipinakitang pagmamahalan ng dalawang master at disciple ay natatawa na lang itong Dragon God dahil nakaka-touch daw ang kwento ng kanilang pag-ibig. Sinabi pa ng Dragon God kay Chu Ziyu na kahit hindi raw makatwiran ang kanyang desisyon ay kanya naman itong naiintindihan. At isa pa, nagdadalang tao din siya sa kanilang magiging anak. Halos nandidilim ang mukha ni Meng Dai na hindi na niya alam kung ano ang kanyang dapat na sabihin dahil sa sobrang inis sa mga pinagsasabi ng Dragon God. Makikita sa mukha ni Chu Ziyu na lumabas ang maraming pawis sa kanyang mukha na hindi din alam kung ano ang kanyang dapat na sabihin sa sobrang hiya. Sa isip-isip naman nitong si Chu Ziyu na nagkaroon lang naman daw siya ng hinala sa kanyang master noong nakaraan kaya niya siya biniro patungkol sa ganito. Hindi raw talaga niya inaakala na ang kanya palang master ang nakakuha sa jackpot galing sa kanya. Pero ang labis na kanyang pinagtataka na kapag ang mga malalakas na mga cultivator ay nahihirapan na magkaroon ng anak bakit nabuntis niya ang kanyang master. Sabay sinabihan ni Chu Ziyu ang Dragon God na kung ganoon raw ay talagang kukunin niya dito ang kanyang master, na agad naman itong pinasangayunan ng Dragon God, pero bigla naman nakisali sa kanilang pinag-usapan si Miao na kanyang tinawag ang pansin ng Dragon God na si Long Kui na kung maaari raw ba na mag-usap muna silang dalawa. Ayon naman ng Dragon God kay Miao na tamang-tama dahil nagkataon din na mayroon din siyang gustong itanong sa kanya na iilang mga bagay. Dahil doon ay mabilis na umalis ang dalawa upang mag-usap, habang itong dalawa naman ay naiwan sa lugar na nagkahiyaan, ilang segundo na ang nakalipas ay wala pa rin na nagsalita sa dalawang magkasintahan na tila ba hinihintay nila kung sino ang maunang magsalita sa kanilang dalawa. At dito nagtanong na nga si Chu Ziyu sa kanyang master na kung kailan pa raw ba nangyari na siya ay kanyang nabuntis. Nahihiya naman si Meng Dai na masyadong namumula ang kanyang mukha na hindi niya alam kung paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang manyakol na disciple. Matapos ipaliwanag ni Meng Dai kung kailan siya nabuntis ng ating bida, ay lumabas ang pawis sa mukha ni Chu Ziyu na hindi makapaniwala dahil 2 taon na pala ang nakalipas nang siya ay kanyang nabuntis. Sabay tinanong ni Chu Ziyu si Meng Dai na kung alam raw ba ito ng kanyang auntie Luo, maging ang iba pa na siya ay nagdadalang tao.
At bakit kanya din itong itinago sa kanya? Sinigawan lang naman ni Meng Dai si Chu Ziyu na ano naman ang pagkakaiba kung ito ay kanyang nalaman o hindi, kahit sino-sino lang naman ang mga babae ang kanyang mga nakakasama. Pero napatigil sa pagsasalita si Meng Dai na masyadong nagulat dahil bigla na lang siyang niyakap ni Chu Ziyu. Nahihiya pa na sinabi ni Meng Dai sa ating bida na bitawan raw niya siya. At huwag din daw niyang isipin na kahit kanyang dinadala ang kanyang magiging anak ay maaari na niyang gawin sa kanya ang lahat. Dagdag pa ni Meng Dai na kanya raw pananatilihin ang kanyang anak pero kanyang putulin ang kanyang ugnayan sa kanyang ama. Pero tinanong lang naman siya ni Chu Ziyu kung talaga raw ba na maglakas siya ng loob na kanyang putulin ang ugnayan sa kanilang magiging anak. Tugon naman sa kanya ni Meng Dai na kahit ganito raw ang kanilang sitwasyon ay siya pa rin ang kanyang master. Masyado naman na naguguluhan si Chu Ziyu na kanyang tinanong ang kanyang master na 2 taon na daw na siya ay kanyang nabuntis pero ang kanyang tiyan ay hindi pa rin lumalaki. Ang ibig raw ba na sabihin nito na ang kanyang dinadala ay ang Neza? Sagot naman ni Meng Dai na paano raw ba niya nalaman na ganoon nga ang kanilang magiging anak. Masaya pa na pinaliwanag ni Meng Dai na ang batang ito raw na nasa kanyang loob ay talagang espesyal, palagi itong sumisipsip ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa at nangangailangan din ng iba't ibang mga resources na bihirang kayamanan ng langit, at kapag hindi raw niya maibigay ang mga ganoon ay magsisimula na naman ang isa sa kanila na sumipa sa kanyang tiyan. Si Chu Ziyu nang kanyang narinig ang paliwanag ni Meng Dai ay masyado siyang nabigla na kanyang tinanong ang kanyang master na ang ibig raw ba niyang sabihin sa kanya ngayon na ang nasa kanyang tiyan ay isang kambal.